Magandang hapon po. Sa gitna po ng mahal na presyo at mahigpit na supply, may nasabat na sako-sakong puting sibuyas sa Divisoria na aabot sa halos 4 na milyong pisong halaga. Sabi ng Bureau of Plant Industry, posibleng sinasamantala ng mga smuggler ang napakataas sa presyo ng sibuyas ngayon. Nakatutok si Nico Wahe. Isinakay isa-isa sa truck ng Philippine National Police ang libu-libong sakong ito ng puting sibuyas sa Divisoria sa Maynila. Nang sundan namin saan galing, tumambad ang isang imbakang punong-puno ng mga sako ng puting sibuyas na ni-raid ng PNP kasama ang mga tauhan ng Bureau of Plant Industry at Bureau of Customs. Ayon sa BPI, smuggled daw ang mga ito mula sa ibang bansa. Meron pong lead, 1 month na po namin na chinecheck bago po namin i-operate dito. Walang sanitary at phytosanitary permit ang mga nakumpiskang sibuyas. Hindi na naglalabas ang BPI ng naturang mga permit para sa puting sibuyas. Kapag po walang phytosanitary permit, yung isang food products, hindi po siya safe kainin. Either meron siya mga chemicals na nakahalo, so hindi po siya safe kainin. Malaking dagok din ito sa mga magsasaka. Posible raw na sinasamantala ng mga smuggler ang taas presyo ng lokal na sibuyas ngayon. Ang teknik kasi ng mga nag-smuggle, kung kailan kailangan ng tao, doon sila maglalabas. So, ngayon po ay magpapasko, so kailangan po ng sibuyas para sa handa. So itinatiming nila para doon sa ganong pagdiriwang. Hindi naman naaresto ang may-ari ng mga sibuyas. Dadalhin ang mga sibuyas sa warehouse ng BPI para maimbentaryo. Pagkatapos ay saka ito sa shred para ma-decompose saka ihahalo sa lupa. Ayon naman sa Bureau of Customs, hindi raw talaga may iwasang may nakalulusot sa mga port kaya maigi ang mga ganitong operasyon. Ito naman ay hindi man namin nahuli sa pier, sa port of entry natin, pero we are exercising the visiting authority, visiting power of the commissioner. Hinahabol pa rin natin yan sa labas kaya hindi pa rin po sila makakaligtas sa atin. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Paano po kung ang benta sa inyo ng pulang sibuyas ay halos 500 pesos ang kilo? Ganyan po ang presyuhan ngayon sa Lamitan City, sa Basilan. Ang paliwanag po ng mga tindera sa palengke, mahal ang kada sako mula sa kanilang supplier na galing pang Zamboanga City. Kaya wala raw sila magawa kundi ibenta rin ng mataas. Para makabenta, 50 pesos ang bentahan ng kada plastic na may 3 hanggang 5 pirasong sibuyas. Bumaba naman ang presyo ng manok doon. Mula 240 pesos, 220 na lang yan kada kilo. At galing din sa Zamboanga City ang mga manok na ibinebenta sa Lamitan. Ang sabi po ng Zamboanga City Poultry Raisers Association, matatag daw ang produksyon nila kaya walang aasahang pagsipa ng presyo. Panibagong linggo, panibagong round ulit ng oil price rollback ang asahan. Sa projection po ng Uni-Oil hanggang 1 peso at 90 centavos ang posibleng bawas sa kada litro ng gasolina. Hanggang 2 pesos naman sa kada litro ng diesel. Bahagyang mas mataas ang tansyang rollback ng ilang oil industry sources. Hanggang 2 pesos at 20 centavos sa gasolina at diesel. Pasok ang mga yan sa naunang projection ng Department of Energy. Sabi ni Director Rino Abad ng DOE, may epekto pa rin ang paglobo ng COVID cases sa China na nagresulta sa lockdown. Mataas na inventaryo ng krudo at interest rate hikes sa Amerika. Mataas pa rin ang presyo ng asukal sa ilang pamilihan. Kaya ang ilang negosyo patingi-tingilang kung bumili. At dahil dyan, baka raw magmahal din ang ilang panghimaga sa Pasko tulad ng leche flan at ube halaya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Puto ang ambag ni Yolanda sa kanilang Christmas party. Pero sa kanyang kaarawan bukas, maliit na bilao na lang ang pagsasaluhan ng kanyang pamilya. Tumaas na kasi ng hanggang 40 pesos ang presyo ng puto kahit sa kanyang suki. Pag nagtaas naman lahat nagsusunuran eh. So wala naman po tayong magagawa doon, kundi pag talagang gusto mo, bibili ka pa rin. Sabi ni Teresa na nagtitinda ng puto, mataas pa rin kasi ang presyo ng asukal. Kaya ang dating maliit na bilao ng puto na 230 pesos, 260 na ngayon. Ang malaking bilao, 370 na mula sa dating 330 pesos. May dagdag na 40 pesos pa kung puting asukal ang gagamitin. Magamit din po, kaya medyo mataas pong presyo. Halimbawa? Kunyari, malaki, gagawin namin 400. Sa halip na? Bis na 370 lang po. Dati po kasi ang bili namin ng asukal, 65. Ngayon, ano na po nasa 90.
Wash po yun. Dito sa Trabaho Market sa Maynila, 100 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Kaya naman mas tinatangkilik na raw ng kanilang mga suki ang mga tinging asukal kagaya nito. Sa palengke, makamasa kasi yung presyo ng pangmasa, yung kayang i-afford ng mga maliliit na tao. Sanay na sila ng kahit anong kulay, pwede na. Kahit ako, nagkakapi ako, yung segunda na yung ginagamit ko, hindi na yung puti. 100 na yung puhunan ng 1 kilo. Paano mo pa ibebenta? Sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, 95 pesos ang kilo ng puting asukal. Pero sa price monitoring ng Department of Trade and Industry kahapon, may nagbebenta pa ng hanggang 105 pesos kada kilo sa supermarket. Kaya ang panghimagas na leche flan at ube halaya na tumaas na ng 10 pesos kumpara nung nakaraang taon, tataas para ulit bago magpasko. Bukod kasi sa asukal, tumaas din ang presyo ng ibang sangkap tulad ng itlog at gatas. Nag-umpisa lang sa 2,400 ang asukal, naging 5,000. Ngayon bumaba, kunti lang. Hindi sapat yun. Para magbaba rin? Oo, para bumaba ang presyo. Magtataas pa kami ng presyo, December 15, another 10 pesos na naman. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sisimula na po ngayong buwan ng DSWD ang pamamahagi ng 5.2 billion peso cash aid para sa mga benepisyaryo ng Targeted Cash Transfer Program. Ayon po kay DSWD Undersecretary Edu Punay, ito na yung dagdag na grant para sa ikatlong bugso ng programa. Nitong Martes, inilabas ng Budget Department ang pondo. Sa ilalim ng programa, 12.4 million beneficiaries ang nakatakdang makatanggap ng 500 pesos kada buwan sa loob ng 6 na buwan. Kasama po sa mabibigyan na ayuda ang mga tinatawag na poorest of the poor at mga indigent senior citizen. Super thankful daw si Jeric Gonzalez sa takbo ng kanyang career. Bukod sa mapapanood siya bukas sa Regal Studio Presents About the Bride, may nireveal pa siya tungkol sa Startup PH. Yan ang chika ni Lars Santiago. Walang yaka! Hinihintay mo kami! Alam ka namin! Habang tumatagal, lalong tumitindi ang labanan ng mga karakter ni na Alden Richards at Jeric Gonzalez na sina Tristan at Davidson para sa pag-ibig ni Danny sa Startup PH. Pero may malaking binunyag si Jeric tungkol sa takbo ng kwento. Merong aalis, merong mag-stay. So abangan niyo po kung sino yung mag-stay sa amin ni Tristan, kung sino may iwan kay Danny, and kung sino yung mas lalamang sa puso ni Danny. Nagpapasalamat si Jeric dahil sa blessings na nakukuha niya sa kanyang career ngayon. Una na rito ang bagong malaking series kung saan kasama siya. Ito na yung dream role ko, dream project ko, titular kasi it's an action project. So makakasama na ako sa isang action Nag-taping din si Jeric para sa bagong episode ng Regal Studio Presents About the Bride na mapapanood bukas 11:15 ng umaga bago ang All Out Sundays. Makakasama ni Jeric dito ang magaling ding aktres na si Lian Valentin. Tungkol siya sa isang girl, si Isabel, na ikakasal na, kunwari, pumunta na siya dun sa venue ng kasal nila to make sure everything is okay, everything is perfect. Very excited siya for her wedding. Tapos biglang nandun pala yung ex niya. Abangan nila yung character ko si Cedric kung paano niya, kung ipapursue niya ba o hindi yung relationship na Isabel. And then si Isabel, kung magugulo ba yung isip niya, kung matutuloy ba ang kasal o hindi? Matutuloy ba ang kasal o hindi? Dapat daw abangan ang matitinding eksena ni na Jeric at Lian, lalo na ang kanilang confrontation scene. Na-challenge ako, titular, kasi parang hindi lang mahaba yung eksena, hindi lang mahaba yung linya, pero ang daming nangyayari dun sa na emosyon dun sa eksenang yun. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, hindi po yan basta-basta paragliding dahil ang lumipad ay isang African migrant. Mula sa Morocco, tinawid niya ang bakod sa hangganan ng Melilla na isa sa mga teritoryo ng Spain sa Africa. Yan po ang border ng European Union at Africa. At mula sa border fence, unti-unting bumagsak ang lalaki sa mga puno sa gilid ng kalsada. Iniulat ng mga saksi sa pulisya ang nangyari pero hindi nila natunton ang paraglider.
Base sa datos ng Spanish Interior Ministry, mahigit 1,000 migrants ang naiulat na tumawid sa Moroccan-Spanish border ngayong taon. Magkahiwalay na naaresto ang 2 suspect sa nahulikam na pagpatay sa isang negosyanteng Koreano sa Pasay. Napag-alamang dati na palang may kaso ang mga suspect. Nakatutok si Von Aquino. Pasado alas 4 na madaling araw ng Biyernes, nakunan sa CCTV ang Korean businessman na si Lee Song-hoon. Naglalakad siya sa Rojas Boulevard Service Road sa Pasay nang may lumapit na 2 lalaki. Tumakbo si Lee pero hinabol siya. Hinila ng isa sa mga lalaki ang bag ni Lee. Tinutukan naman siya ng baril ng pangalawa. Nagpambuno sila hanggang sa binaril ng isa sa mga suspect ang biktima. Ayon sa Pasay City Police, tumakas ang 2 sakay ng tricycle na kanilang getaway vehicle. Naitawag agad sa pulisya ang insidente, kaya nadala pa nila sa ospital ang biktima. Pero dead on arrival na siya. Base sa resulta ng medical legal, namatay sa gunshot wound si Lee. Sa follow-up operation ng Pasay City Police, na-aresto kahapon sa Barangay 90 ang isa sa mga suspect, si Jerome Carataw, na tinukoy raw ng mga saksi. Nung sinerch nila yung crime scene, may nakita sila na cellphone doon. At yun ho ang nagbigay ng lead sa atin na ma-identify natin yung suspect. Siyempre, kasama doon yung tulong ng mga tipster, yung na nakapagturo, yung witnesses, at mahalagang bahagi yung CCTV na nakuha natin. Inaaresto ka namin sa kasong robbery homicide, ha? Babasahan ka namin ng Kanina madaling araw, arestado ang isa pang suspect na si Prince Elazar Tupa sa San Pedro, Laguna. Dati na rin silang may mga record na sila. Kumbaga, mga recidivist ito. So, nung madali natin natukoy, madali natin na ipakita yung pictures nila sa database natin, kaya naituro rin sila kaagad ng mga witnesses natin. Kayo ba yung dalawa dun sa CCTV? Opo. So, sino sa inyo yung bumaril sa Korea? Hindi ko po alam. Ikaw, kuya? Hindi ko po alam. Wala po akong alam. Humingi po ng tawad sa pamilya. Hindi ko po sinasadya. Mula nang mangyari ang insidente hanggang sa mahuli ang mga suspect, nakipag-ugnayan na raw ang Pasay City Police sa Embahada ng Korea. Personal naman nagtungo rito sa police station ang consular officer ng embassy. We just meet some relatives and then we just follow up the investigation and then also we give them some information. But all the credit have to go to. Thank you for your cooperation. Nakatakda na raw bumiyahe sa Pilipinas ang mga kaanak ni Lee. Sasampahan naman ang kasong robbery with homicide ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mula sa mga Christmas display na mala nature ang peg hanggang sa mga kahoy na ginawang Christmas tree. Kanya-kanyang paandar ang ating mga kababayan habang papalapit ang Pasko. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mula sa mga pader hanggang sa mga sahig, pati na sa ere, bihis na ng Christmas display ang bahaging ito ng Taal, Batangas. Kaya pagsapit ng dilim, mapabata o matanda, present sa Christmas present. Libo-libo rin ang dumagsa sa harapan ng St. Martin de Tours para saksihan ang taunang Christmas tree lighting. 3, 2, 1. Sa pagtingala ng mga nakisaya, animoy napasayaw rin sa saya ng mga ilaw. Pero paalala ng mga otoridad, may COVID-19 pa rin, kaya sundin pa rin ang health protocols. Bukod kasi sa kasiyahan, mahalaga pa rin ang malusog na pangangatawan. Chill muna. Kaya chill muna kayo. Higit sa regalo ng ating natatanggap tuwing Pasko, napakahalaga na makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Kung magagawin naman sa Kawayan City sa Isabela, gayak Pasko na ang munisipyo with Mother Nature in mind. Dahil ang mga palamuti sa mga nagdaang taon, ni-recycle nila at nilinis para mukhang bago ulit. Dito naman sa San Fernando sa Camarines Sur, ramdam na rin ang diwa ng Pasko. Sa mga kahoy na ito, ang mag-amang negosyante na Renz at Victor Mateo may pakulo sa kanilang furniture business. Gawing Christmas tree ang mga kahoy. Tingin nga, pagdating talaga sa creativity, walang tatalo sa mga Pinoy. At dahil sa galing nitong mag-ama,
mantakin mong itinampok sa Feria de Camarines Trade Fair ang kanilang obra. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hindi pa raw natatapos sa Uganda ang mga pagsubok sa buhay ni Binibining Pilipinas 2022 first runner-up Herlene Budol. Sa aking podcast, ikinwento ni Herlene na naapektuhan ng matinding stress ang kanyang kalusugan. Narito ang aking chika. Nagka-alopecia ho ako malaki. Yan ang revelasyon ni Binibining Pilipinas 2022 first runner-up Herlene Budol. Nagpatingin na raw siya sa doktor at stress daw ang pinakamalaking factor sa kanyang kondisyon. Dagdag pa ang dinaanan niyang bangungot sa Miss Planet International 2022 sa Uganda kung saan natakot siya para sa kanyang buhay. Masaya naman ako nun sa Binibini pero syempre yung pressure na yung wala kang kaalam-alam, yung sobrang bobo mo doon sa isang bagay. Bakit bigla mong... Extra effort yung utak mo. Oo, sobra malala talaga nun dito. Pero parang lumalaki. Siguro na-stress na naman ako doon sa Africa ng walang yan. Pero fighter nga raw si Herlene noon pa man. Bago pa naging celebrity, kinailangan niyang dumiskarte para makatulong sa kanyang pamilya. Pa-school, munisipyo, tapos meron pa akong isang pinagtatrabahuan. Basta tumatanggap pa nga ako nung dati talaga sa lahat ng trabaho 100 per day. Tapos sa ibang araw naman, yung kabalitaran ng MWF, sa Tianggi naman ako sa Taytay. Tapos Sabado, tsaka Linggo, sa may waitress ako. Ngayong balik bansa na si Herlene, balik taping din siya para sa comedy series na Magandang Dilag. Kasama niya rito ang veteran artists na sina Sandy Andulong, Altan Tay at Chanda Romero. For the first time, nagkaroon daw siya ng seryosong ka-love team. Bukod kay Rob Gomez, iba rin daw ang kilig feels sa mga eksena nila ni Kapuso leading man Benjamin Alves. Hindi kasi syempre, pag may mga... Ay, ala, ang lapit. Oo, nose to nose kami nung workshop. Buti hindi ka na-tempt na ituloy i-kiss. Naiya talaga ako. Kahit nagtutubrush ako, nakailang bubble gum ako, nakailang spray ako sa bunganga ko. Nung parang, alam, nakaiya. Ay, ganyan. Yung ano ba yan? Parang, ala. Pero, of course, syempre, naramdaman mo na, ang ganda-ganda ko kaya. GGSS lang ako sa sarili ko kasi sobrang... Ganda sa sarili. Overall winner ang San Beda Red Sea Lions sa swimming competition ng Season 98 ng National Collegiate Athletic Association NCAA. At ang awarding ceremony nagbistulang mini concert. Makitime out muna tayo kay JP Soriano. Hanggang sa huling araw ng 3-day championship tournament para sa swimming ng NCAA Season 98. Buong pusong lumaban ang mga student-athlete swimmers mula sa 10-member schools ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Kanya-kanyang cheer ang mga supporter na nanood ng live sa makasaysayang Teofilo Ildefonso Swimming Pool sa Rizal Memorial Sports Complex. Pero sa huli, isa lang ang itinanghal na overall champion. Congratulations to the San Beda Red Sea Lions! Ang San Beda Red Sea Lions men's and women's swimming team ang nakakuha ng pinakamataas na puntos sa lahat ng swimming events. Ang mga manlalaro rin nila ang itinanghal na most outstanding swimmers. Itinanghal ding head coach ng NCAA Season 98 si Coach Gavino Dondon Rojas Jr. ng San Beda Red Sea Lions. Sa lahat ng sumuporta, especially sa mga sa school, sa San Beda community, doon sa team manager namin, si Sir James C, at saka sa mga parents and ang mga coaches ko, swimmers, parents and coaching staff ko. Thank you sa lahat. Pero hindi man nagkampiyon ang ibang eskwelahan, magiting pa rin silang lumaban at bumasag ng maraming NCAA records. Hindi raw dapat panghinaan ng loob dahil marami sa mga naging bahagi ng national swimming team
ay mula sa NCAA. For all the aspiring student athletes, may continue to work hard and I know you will reach your dreams. Ang awarding ceremony ng NCAA Season 98 Swimming Championship, nagmistulang mini concert din. Nagsayawan, nagtakbuhan sa entablado at nakijam sa GMA Sparkle Singing Group na XOXO. Ang NCAA Management Committee nagpasalamat sa 10-member schools at sa GMA Network, ang tahanan ng NCAA Season 98. Pinaghirapan to ng mga atleta nung kasagsagan ng pandemic, a lot of the athletes, lalo na mga nasa swimming, they're asking, babalik na ba ang swimming competition? So talagang pinaghandaan siya 2 taon bago natin ulit ito nagawa, and with a close coordination between the NCAA and GMA, we were able to mount this successfully. Ang intense na labanan sa NCAA Finals mas titindi pa bukas dahil mula rito sa swimming arena sa Araneta Coliseum naman magaganap ang Game 1 ng Men's Basketball Championship sa pagitan ng Letran Knights at ng CSB Blazers. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Tonel-toneladang ninakaw na copper wire ang nasabat mula sa mga umano'y miyembro ng Spaghetti Gang. Nakatutok si Katrina Son. Pasado 3:00 ng madaling araw kanina, naharang ang truck na ito sa kanto ng EDSA at NIA Road sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Tone-toneladang copper cable ang bumulaga sa mga otoridad na gawain daw ng Spaghetti Gang. Yun yung mga kumukuha ng mga kable doon sa ilalim ng manhole, which is ito yung mga copper wire na malaki ang halaga nito eh. Aabot umano sa 500,000 pesos ang halaga ng nasabat na mga copper cable sa mga sospek. Matagal na raw na binamanmanan ng pulisya ang pagkawala ng mga copper cable ng isang malaking telco. Based dun sa sa intel natin, na merong nangyaring insidente sa may parte ng dito sa may Taytay, Rizal, na may magta-transport ng cables. So, tama-tama yung mga pulis naman natin na nakakalat, yung mga patrollers natin, nagkakandak ng checkpoint. So, nung na-intercept itong truck na to, nagpulasan ng mga sospek nang makita ang mga pulis. Naiwan ng truck ang driver nito at ang pahinante. Wala talaga kaming alam dito na kung na transaksyon na to. Alam talaga namin magkarga at mag-deliver lang. Kwento ng isa sa mga nahuli, nakatanggap lang siya ng text na may nagtatanong kung may maaarkilang truck. 14,500 pesos daw ang budget at sagot na ng mga magrerenta ang tol at gas. Nag-usap daw silang magkikita nitong hating gabi. Nagtaka na lamang daw siya na lahat ng mga nakikita niya ay nakatago ang muka. Di rin daw sila pinabababa ng truck at pinasunod lang sa mga utos. Parang ma'am, may kinabit doon sa likod. Abante sir, abante. Medyo mabigat. Sige, abante lang, abante. Tapos, yun, pinabuksan ulit yung atras na kami. Nung unang wala ko pang pero may narinig akong kumakalabog-kalabog ko. Baka may kinakarga. Matapos nito, nagtaka raw sila na may mga escort na silang nakamotorsiklo bukod pa sa sinusundan nilang kotse hanggang sa mahuli na sila. Gusto nga lang namin kumita para may pakain sa pamilya. Ganito pang, ngayon nagpuyat kami, nagpagod, walang kita. Umaasang pamilya namin na may uwi kami. Paano ito bukas? Ganito na naman. Aminado naman ang may-ari ng trucking services na nagkamali sila dahil hindi nila nakausap at nakuna ng detalye ang nagpabook sa kanila. Ang alam lang po namin, may magpapaservice nga po ng gamit yung truck po namin. Hindi namin nakuha yung kompletong details po kung ano po yung ikakarga. Even though sinasabi nilang mga narentahan sila, still may pananagutan pa rin sila sa batas. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Naging sentro ng anibersaryo ng programang Go Negosyo ang paghikayat sa mga umuuwing OFW na magnegosyo sa Pilipinas. Ay kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, nakikipagtulungan sila sa Private Sector Advisory Council Lead for Jobs para makagawa ng mga programang magbibigay ng trabaho at kabuhayan sa mga balikbayan. May partnership na raw ang DMW sa iba't ibang ahensya para sa training ng mga OFW para sa pagbubukas sila ng negosyo. Hindi naman nakadalo sa anibersaryo ng Go Negosyo si Pangulong Bongbong Marcos, pero naroon si First Lady Lisa Araneta Marcos.
Kumambyo ang World Health Organization ilang buwan matapos sabihing natatanaw na raw nila ang pagtatapos ng COVID-19 pandemic. Ayon sa WHO Director General, hindi pa masasabing tapos na ang emergency phase ng pandemic, bagamat malapit na raw maabot ang puntong yan. Ayon sa kanilang datos, 90% na ng populasyon sa mundo ang may immunity sa COVID virus na SARS-CoV-2. Pero dahil sa mga pagkukulang sa pagbabakuna, quarantine at iba pang hakbang kontra COVID, posible raw magkaroon ng nakamamatay na variant o muling dumami ang tatamaan ng virus gaya ng nangyayari ngayon sa China at sa Britanya. Paalala ng WHO, dapat mahigpit pa rin ang magpapatupad sa COVID protocols kahit pa malaki na ang nabawas sa bilang ng mga naitatalang kaso. Disyembre na po mga kapuso, pero summer feels pa ang ilang lola sa Quezon. Aba, rumampa lang naman ang ilan sa kanila nang naka-swimwear sa isang kompetisyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Paseksihan ba kamo? Aba, hindi papatalo dyan ang ilang lola sa General Luna sa Quezon. Rampa kung rampa ang mga lolang yan, suot ang kanilang swimwear. Bahagyang swimsuit competition ng Super Lolo at Lola para sa pagdiriwang ng Senior Citizens Month. Good vibes din ang hatid ng mga lolo't lola na sumabak sa talent competition na ibinida ang kanilang husay sa pagkanta at pagsayaw. Ayon sa LGU, ito ang unang beses na nagkaroon ng espesyal na programa para sa mga senior citizens sa General Luna. Paraan daw nila ito para kilalanin ang naiambag sa lipunan ng ating mga lolo't lola. Wala tayong lahat kung wala sila. Napakayaman po nila sa karanasan. Marami tayong matututunan ng mga aral ay sa kanila po manggagaling iyon. Magitan ng kanilang kwento ng katatagan, sila rin po yung nagsisilbing inspirasyon sa ating henerasyon. Kaya sa patimpalak na ito, lahat winner. Bukod sa mga hinirang na Super Lolo at Lola, nag-uwi rin daw ng cash prize kahit yung mga hindi pinalad magwagi. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Unang Sabado ng Disyembre, marami nang dagsa sa Divisoria para sa mga abot-kayang panregalo sa Pasko. Sa mga balak pumunta, may mga paalala ang pulisya para sa ligtas at maayos na Christmas shopping. At nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano! Pia, Evan, kung dito sa Divisoria ninyo planong mamili ng regalo, magbaon ng pasensya sa dami ng tao dito ngayon. Katunayan, kwento nga ilang mga tindera, tila nagbalik daw ang pre-pandemic sa sigla ng benta. Sa mga mall man, lalo na sa mga tiyangge, kaliwat kanan ng mga namimili ng mga pangregalo dito sa Divisoria. Para sa anak. Dalawa. Ito pong, ano ba to? Off-road. Dalawa, opo, laruan. Ngayon pong Pasko. Hindi pa naman po sa Pasko pa. Babalutin pa po. Mga pangregalo, mga pangbenta, mga laruan. Sa mga inaanak, sa mga mga suki din namin. Tiis sa siksikan para makamura. Halimbawa, tumbler na 35 pesos, pwedeng 3 for 100. Coin purse, 20 pesos. Damit, 25 hanggang 100 pesos. Pambalot ng regalo, 5 for 20 pesos o 4 pesos kada sheet. Pero kung planong sulitin ang budget, patok ngayon ang mga pwestong 25 pesos para sa lahat ng klase ng paninda. Ayan kasi ang hinahanap ng ibang customer, yung mura. Pwede din nilang ibenta kasi sa kanila po yan. So, mas mabilis? Mas mabilis ang benta. Sina Sheila at Ann galing Pangkamarin, Caloocan. Uuwing may 2 malalaking plastic bag na mga paninda at pangregalo. Ano bili mo? Mga pamasko pong laruan. Pamaskong laruan. Ang dami kasing pwedeng pagbilhan, pero dito kayo sa 25 lahat ng klase talaga. Mura lang po kasi. Mura. Magkano budget? Magkano binudget ka dito? 1,000 lang. 1,000. So sa 1,000, inubos nyo dito? Hindi naman po lahat. May tira pa Actually kasi ginagawa lang namin to ngayon pa lang. Ngayon lang kasi kami nagtinda. Tapos yan, mas pandagdag kita na rin. Pandagdag kita. Pero meron na dyan... Meron na rin dyan sa mga bata. Oo, may mga sinisingit kami pag sa bata. Kumusta budgeting nyo ngayon?
Oo. Ayun, magtitinda kami para para meron kaming budget pang Pasko. 'Di ba? Ganun lang 'yan. Dahil medyo nagluwag na sa COVID protocols, halos pumantay na raw sa pre-pandemic levels ang lakas ng bentahan ngayon. Medyo okay na po. Hindi katulad dating matumal. Ngayon, kasi mura ngayon ang laruan kaya mas mabili. Lang naman, Sabado, Linggo lang malakas. Kasi nakatanggap na sila ng 13-month pay, ganun. Sa pagtaya naman nila Police Station 11, 300,000 kada araw ang average na bilang ng mga nagdidivisorya sa buong maghapon hanggang alas 10 ng gabi ng weekend. Ngayong unang weekend ng Disyembre, hindi raw malayong ganito rin ang bilang ngayong araw o pwedeng humigit pa. Dahil nagluwag na yung COVID protocols natin, compared dun sa nakalipas na 2 taon, mas dumami na po ngayon mas dumami yung mga pumapasok sa atin sa Divisoria. Pagka Sabado, Linggo, holiday po marami. Kasabay ng pagdami ng mga tao, ang posible ring pagpaparamdam ni Mando, rukot. Kaya ang pulisya nagpoposte sa kada kanto at nagpakalat na rin ng bandilyo para balaan ng mga nagdidivisorya na mag-ingat sa 2 uri ng salisi. Salisi sa gamit at salisi sa benta. Merong lilituhin nila yung mga nagbebenta na kunwari tinitignan nila yung mga gamit, tapos yung isa kukuha. Meron naman na abang namimili yung isang kliyente, isang mamimili, lalapitan nila, pagka nagkaroon ng oportunidad, mandurukot sila. Kung maaari, yung mga pupunta rito, huwag na magdala ng mga alahas. Una, huwag na magdala ng mga alahas. Pangalawa, maging aware sila sa mga paligid nila. Huwag silang kakausap sa mga taong di nila kilala. At Pia Ivan, bukod sa pasensya at pag-iingat, paalala rin ng mga pulis, saktong pera lang din ang dalhin. Kumbaga, kung mas maganda ang barya sa umaga, dito sa Divisoria, mas maganda rin ang barya. At ang gamit dapat sakto rin daw ang dala at isukbit sa harap kung saan madali itong makita. Ivan, Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mga kapuso, 22 araw na lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.